Hello everyone, how are today? I'm your teacher Jem Raymond, and today let me present to you the DepEd Order number 12 series of 2024 released this September 18, 2024. This is actually the amendment of DepEd Order number 10 series of 2024. Ito po yung iniintay ng lahat patungkol sa flexibility ng ating class schedule sa ilalim ng matatag curriculum. 3 pages lang po yung DepEd order na to. Now, let's find out kung ano yung nilalaman ng DepEd order number 12, series of 2024. Now, para tugunan ang mga iba't ibang konteksto ng bawat paaralan sa buong bansa, specifically in the implementation of matatag curriculum for grades 3 to grade 10, these are the following additional provisions to Part 5 of the matatag curriculum, paragraph number 35, sa DepEd Order number 10 series of 2024. Now, the schools are given now flexibility in the implementation of the matatag curriculum that would depend on their context. Again, para sa mga grades 3 to 10, pwedeng mag-adjust ang mga schools depende po sa kanilang konteksto, just like school size, yung availability ng teachers, ng classroom. Now, what are these additional provisions? Now, una, pwede pa ring sundin ang standard time na 45 minutes bawat learning area. Ito po yung nakalagay sa DepEd Order number 10 series of 2024. Ituturo ang bawat subject kada araw o 5 araw sa isang linggo. May 45 minutes pa din na homeroom guidance program once a week. So that would be option A, number 1. Next, under pa din ng option A, pangalawang pagpipilian ng school under pa din ng option A, pwedeng magbigay pa rin ang school ng uniform time allotment per learning area. So, ibig sabihin, yung school ay pwedeng mamili ng oras na i-allot niya per learning area. Uniform po yan. Pwedeng 50 minutes lahat, pwedeng 55 minutes, or pwede 60 minutes bawat subject. Depende po sa pangangailangan ng paaralan. Now, we have here options na nakalagay. So, ilagay natin ito sa table para mas madali siyang maintindihan. So, nakalagay dito under option A, number 2, 5 beses sa isang linggo ituturo yung English, Math, Science, at GMRC or Values Education. Habang 4 na beses sa isang linggo naman ituturo ang EPP or TLE, MAPE, Araling Panlipunan, at Filipino. At isang beses, isang linggo, yung homeroom guidance program. Dito po sa option na to, binigyan po yung school ng option na gawing mas mahaba yung actual teaching time sa isang subject area. And sa part po ng teacher, kukonti po yung number of class ang matuturuan niya. So more or less, magiging 5 or 6 class na lang ang matuturuan ni teacher kasi mahaba na kasi yung oras per subject. Now, for example, kung science lang ang itinuturo ni teacher, then kung ang school ay magde-decide ng 50 minutes ang i-allot for this subject, so that would mean 6 subjects times 50 minutes plus yung 60 minutes niya na class advisory time. Then, mamimit niya yung kanyang actual teaching load na 360 minutes in 1 day. So, pero kung gagawing 60 minutes ng school ang science, so magiging 5 subjects na lamang ito times 60 minutes. So, that would be equal to 300 minutes plus 60 minutes na class advisory time. So, magiging 360 minutes pa din yung total actual teaching time ni teacher. So again, para sa side ng mga teachers, tataas yung number of minutes, contact time niya sa mga bata, pero kukonti ang kanyang class or klase na matuturuan. Kung itong option na to ay pipiliin ng school. Now let's have the second page of the department order. Now, kung hindi applicable yung mga nabanggit natin na option sa isang paaralan, pwede ring mag-suggest yung paaralan ng sariling time combinations
basta sumunod lang po sa minimum time requirements na nakasaad dito. Ilagay po natin ito sa table para mas madali po nating maintindihan. So nakalagay dito na yung English, Math, Science at Values Education, ang minimum time per week niya ay 225 minutes. So kung ilalagay mo yan per day at kung ituturo yan 5 times a week, then ang minimum time allotment for English, Math, Science, and Values Education is 45 minutes per day. Habang yung EPP-TLE, MAPE, Aralpan, Filipino ay may minimum time requirement na 200 minutes. So kung ituturo yan 5 beses sa isang linggo, that would be 40 minutes per day. Habang 45 minutes per week naman ang minimum time requirement for homeroom guidance program. At ikakandak ito once a week lamang. Now, emphasize lang po natin, minimum lang po yung time allotment na nakikita nyo ngayon sa screen. The school can allot more time if they prefer combination type of time allotment per learning area. Pero, subject po iyan sa approval ng Schools Division Superintendent. Nakalagay po yan dito kung option B or combination time allotment ang preferred ng school. The proposed combination shall be subject to the approval of the Schools Division Superintendent or authorized representative. Other salient points ng DepEd order na to. So, maaring ipatupad ng paaralan ang kanilang revised class programs simula sa second quarter for this school year. O kapag naaprubahan na ang option B or alternative combinations ng Schools Division Office. Nakalagay din dito yung Schools Division Offices ay kailangang magbigay ng technical assistance para matulungan ang mga paaralan sa pagbuo ng kanilang mga class programs para siguraduhin din na nasusunod ang bagong alituntunin. Nakalagay din dito sa department order na to na ang mother tongue shall continue to be implemented as medium of teaching and learning. So, gagamitin ito as medium ng pagtuturo. Ngunit, it shall no longer be offered as a subject. Hindi na po siya magiging subject na ituturo sa klase. Now, nakalagay din dito na in-person learning ay mananatiling pangunahing paraan sa pagtuturo. Pero kung may mga kakulangan sa classrooms or may mga emergency tulad ng bagyo o mga disasters, pwedeng gumamit ang schools ng blended learning or distance learning o iba pang flexible modalities tulad ng modular learning at TV or radio-based instructions. Patungkol naman sa reading and math programs, ang mga reading at math programs after classes ay ine-encourage pa rin ipagpatuloy. Lalo na kung sapat ang bilang ng mga teachers. Kung hindi naman, hintayin na muna natin yung policy na binubuo ng ating DepEd Central Office patungkol sa guidelines ng National Reading Program at National Mathematics Program. Now, sinasaad din sa DepEd order na to na dapat siguraduhin na ang distribution ng teaching loads ay patas at equitable para sa lahat ng mga teachers. So that would be all for this video, teachers. I hope I had given you the information you need regarding the DepEd Order number 12 series of 2024. Thank you so much for watching. Till next time, keep safe everyone.